Narito po ang inyong espesyal na coverage ng Bantay OCW team mula sa SMX Convention Center. Para sa Inquirer.net, ako po si Susan K. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah. Yeah. Ngayong 2024, saan man sa mundo, nagpapatuloy ang Regional Convention ng mga Jehovah's Witnesses. At naglilibot naman ang ating Bantay OCW team sa mga kumbensyong ito na ginagawa ng mga saksi ni Jehovah dito po sa Pilipinas. Mula sa SMX Convention Center, ginagawa ang kumbensyon para sa English, Iloco at Cebuano. Ito po ang first time, unang pagkakataon na nagkakasabay-sabay ang sesyong ito para po sa iba't ibang mga lengguwahe. Siyempre, makakasama natin ang spokesperson ng mga Jehovah's Witnesses mula po sa kumbensyong ito ng Regional Convention sa SMX. Walang iba, si Ginoong Jerome Robles. Mr. Robles, welcome muli sa ating palatuntunan. Maraming salamat po, Ms. Susan, and thank you for being here na nakasama namin kayo dito sa ating convention. Thank you for inviting us. And syempre, congratulations! First time po ba ito na magkakasama itong mga languages na ito? And anong ginawa nyo para hindi naman sabay-sabay yan na magkakasama talaga sila sa isang hall? Yes, Ms. Susan, tama ka. Sabay-sabay ito for the very first time. Sapagkat dati, ang ginagawa natin ay bukod-bukod po yung convention ng mga languages ng English, Iloco at ng Cebuano dito po sa Luzon. Pero dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakagamit po tayo dito sa magandang venue ng SMX Convention Center sa Pasay, napaghiwa-hiwalay po yung mga function rooms kung saan yung bawat session ay nakaka-focus dun sa language na talagang kumakausap sa kanilang puso. Okay, so yung English, nasaan sila? Well, sila ay gumagamit ngayon ng function room number 1 to 3 dito sa second floor ng SMX. Samantalang yung Iloco ay nasa function room 4 at yung pinakamalaking function room ng SMX, ang function room 5, ay kung saan nag-enjoy ang ating mga Cebuano-speaking na mga delegates. Ano po ito? National? Yes, for English po, Ms. Susan, ito po ay mula North Luzon to Mindanao, sapagkat ang mga English congregations po ng Jehovah's Witnesses sa buong Pilipinas ay naririto ngayon. They flew in para po makadalo dito sa taon na to ng 2024 Regional Convention. So Luzon, Visayas at Mindanao, nagtitipon-tipon sila ngayon dito sa SMX. Itong mga delegado po sa English, tama? Tama po kayo doon. Sila ay mula po sa iba't ibang lugar sa Visayas, ilang lugar sa Mindanao, at syempre yung mga members at mga delegates na nagmumula rito sa Luzon. Paano po yung mga Cebuano, Iloco? Well, ang Cebuano dito po sa Luzon ay mula po North Luzon hanggang sa South Luzon sila. Sapagkat sa Visayas ay local dialect po yan, may sarili pong convention ang mga nandun sa Visayas. Pero yung mga Kabisayaon natin na mga kasama, mga delegates na gusto makapakinig ng convention na ito sa kanilang language, dito po sila ngayon nagtipon-tipon sa SMX Convention. Pareho din po yan sa Iloco? Yes, oo. Pati yung mga Luzon lang, oo, na nandito naman sa Metro Manila and parts of South Luzon. Kasi sa North Luzon, again, local dialect po yung Ilocano. Ibig sabihin nyo, may mga, kasi ang tawag dyan congregation, di ba? May mga maliliit na grupo ito na nagsasalita ng Iloco, nagsasalita ng Cebuano dito sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi pa ng Luzon. Tama Sila po. yung magkakasama po ngayon. Yes, tama po kayo dyan, Ms. Susan. Maraming mga congregations na nag-host ng mga groups at mga congregation na rin na ang dialect ng mga meetings po ng Jehovah's Witnesses sa mga local congregations na yan ay nasa Iloco and Cebuano. Oh, I'm sure talagang pinaghandaan ito ng ating mga kababayan na dito sila dadalo sa SMX Convention Center. Pero gaano naman katindi ang preparasyon na ginagawa ng mga Jehovah's Witnesses every time na may mga convention katulad ito, Regional Convention. Di po ba yearly ito? Katulad ng theme ninyo ngayon, Declare the Good News, o yung gaano kahalaga nga ba ang mga mabubuting balita. Paano pinaghahandaan pati yung pagpili ng mga topics na ganyan? Ang organization po ng Jehovah's Witnesses ay worldwide. Ang mga paksa po na pinipili sa bawat taon ay pinag-usapan po doon sa World Headquarters ng Jehovah's Witness, at kung saan pinaghahandaan naman throughout the year
sa pamamagitan po ng mga branch offices po ng Jehovah's Witnesses. Dito po sa atin, particular, ang ating branch office ng Jehovah's Witness ay matatagpuan po sa Quezon City. At yung paghahanda po talagang marami pong nangyayari behind the scenes na nakikipagtulungan po ang organisasyon ng mga Jehovah's Witness, lalo na sa mga fasilidad katulad ng SMX Convention Center at maging ang local government units natin dito sa Pasay City. Yung pagpili po ng theme na binabanggit nga po ninyo, hindi ito naisipan lamang nitong mga nakaraang buwan. Sabi niyo pinaghahandaan ito ng inyong world headquarters. Mga ilang taon bago nila na ipiprepara ito. Kasi relatable Relate much, ika nga, sabi ng mga kabataan ngayon, itong mga topics ninyo. Tama po kayo dyan, Ms. Susan. Ang mga ganitong topic ay talagang pinag-aaralan mabuti at nananalangin po ang ating mga members ng tinatawag namin ay governing body, kung saan po ay ang paksa ay talagang pinag-isipan, inaakma sa talagang pangangailangan, hindi lamang po ng mga members ng Jehovah's Witness, maging po ng mga pangangailangan ng mga tao sa mga. Siyempre, Mr. Robles, napakarami din namang mga masasamang balita, hindi mabubuting balita, pero sa kabila noon, paano nangingibabaw ang mabuting balita kontra masama? Napakaganda ng tanong niyo, Ms. Susan. Hindi po tayo exempted sa mga masamang balita. And in fact, araw-araw talaga nagiging bahagi na ng buhay natin. Subalit, katulad ng binabanggit mismo sa Biblia, na kayang daigin ng mabuting balita ang masamang balita. Ganun po ang isa sa mga tema na pinag-uusapan ngayon sa konbensyong ito, sapagkat sa maraming mga pagkakataon, maging ang Panginoong Hesus ay nakakaharap din naman siya ng mga negative na news at saka mga discouraging na situation. Subalit ang kanyang pinaka-attitude po ay siyang tutularan natin na looking forward sa pag-asa na solusyon talaga na binibigay ng Diyos na ito. Ano po yung positibong epekto nito? Hindi lang sa inyo na mga Jehovah's Witnesses, kundi pati na rin doon sa mga tao na syempre alam namin na patuloy, napakasipag ninyo na ibinabahagi yung mabuting balitang niya. Maraming positive effect, Ms. Susan, kasi maging sa mga members ng Jehovah's Witness na apektado rin ng mga anxieties ng buhay, ay nagiging mas positive ang outlook nila sa kanilang buhay. At in return, yung kanilang ginagawa ay nagkakaroon din ng positibong epekto sa iba. Kamakailan lang ay meron kami mga nakausap dito sa paligid ng Pasay City na mga taxi drivers, mga grab drivers, nagtatanong kung ano yung event na ito. At nang aming ipinaliwanag na may event na ganito dito sa SMX at inimbitahan sila na subukan nilang minsang sumilip sa isa sa mga programa, isa sa mga sessions. At natutuwa sila sapagkat yung iba ay Bisaya, Cebuano, ang iba sa kanila ay Ilocano na nandito nagtatrabaho sa Pasay. Nung marinig nila ang mabuting balita na dinidiscuss sa konbensyong ito, lalo silang parang naibsan ng kanilang mga problema at sabi nila napakaganda ng kanilang naranasan dito sa konbensyon. Para sa inyo, Mr. Robles, ano yung advantage na alam mo yung mabuting balita at may mga masasamang balita sa paligid? Personally, Ms. Susan, tayo ay, again, hindi po tayo... Media man ka rin kasi. So, I know, alam na alam ninyo what's happening, what's going on. Pero sa kabila nun, as a Jehovah's Witness, alam ninyo yung mabuting balita. Napakalaking bagay para sa akin at sa pamilya ko, Ms. Susan. Kasi nga, sa araw-araw na ginawa natin ay puro masasamang balita, nakaka-drain din paminsan-minsan kapag naririnig natin ay puro negative. Ang mabuting balita po ang nagpapalakas, nagbibigay ng energy sa akin at sa aking pamilya. And I'm sure para sa lahat po na nakikinabang sa mga programa tulad nito para harapin yung pang-araw-araw ng mga challenges sa buhay. Pero it doesn't mean na katatakutan natin, di masasamang balita. Tama yan, Ms. Susan. Hindi po mababago ang mga pangyayari sa daigdig, subalit hindi tayo dapat matakot sa hinaharap sapagkat ang Diyos ay mayroong pangako na positive po para sa ating lahat. Ano nga po yung magagandang balita, mabuting balita na ibinabahagi ninyo sa ating mga kababayan sa buong globo, saan man sa mundo na sinasabi ng mga Jehovah's Witnesses? I-share nyo nga po yan sa amin. Well, Ms. Susan, ang marami sa mga tao sa ngayon na hindi alam na may pangako ang Diyos sa isang hinaharap na ang lupa na ating tinitirhan sa ngayon ay babaguhin tungo dun sa original niyang plano
na maging paraisong lupa. Kung saan po, nangako ang Diyos na ang bawat isa sa pamamagitan po ng haing pantubos ni Jesus, kapag tayo ay nananampalataya at naglingkod sa Diyos ng tapat, may pag-asa po na mabuhay ng walang hanggan in full health, na masayang kapiling ang ating mga mahal sa buhay. Yung pag-asa no? Yan na lang ang panghahawakan ng tao ngayon, Sir Jerome? Tama ka dyan, Miss Susan. Kasi pag walang pag-asa, Miss Susan, yung hopelessness, yung feeling ng depression, talaga pong malaking epekto. Napakalaking bagay na mayroong mabuting balita na maririnig ng mga tao sa ngayon. Oo, at nakakatuwa naman po dahil kayo bilang mga Jehovah's Witnesses, talagang hindi kayo humihinto sa paghahatid ng mabubuting balitang yan, nationwide, worldwide. And hanggang kailan ginagawa itong regional convention sa buong daigdig? Well, ito po particular sa ating bansa, Ms. Susan, meron tayong mahigit 180 na conventions na ginanap sa taon na to. Nagpasimula po tayo noong May, end of May ng taon na to. At matatapos po ang series na to ng mga regional conventions ng Pilipinas ng mga end of August. Kaya ito po ay nasa last stages na po tayo sa buwan na to ng August ng mga ilang mga convention pa na magaganap dito sa Pilipinas. At dito naman sa SMX, ano po yung expected attendance ninyo na pinagsama-sama sa English, Ilocos at Cebuano? Well, ang expected natin dito ito ay bali second na batch na po ito. No? Nauna po ay may Tagalog session tayong ginanap. At dito po sa English, Ilocos, Cebuano, pag pinagsama-sama po, nasa around 5,000 to 6,000 po ang expected total attendance for this convention. E di para dun sa mga gusto pang humabol at maging yung mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo na gusto ring makarinig ng mabubuting balitang ito, go ahead Mr. Robles, nasa iyong pagkakataon, imbitahan ninyo sila. Well, thank you again Ms. Susan at sa inyong team. Kami po ay natutuwa na imbitahan po kayo to join ito pong mga regional convention series ng Jehovah's Witnesses. Particular po itong taon na to na ang theme is to declare the good news. Good news naman po ang ating matatanggap mula po sa mga programa na inihanda ng aming mga membro ng Jehovah's Witnesses para po sa mga tao lalo nang hinaharap ang araw-araw na mga challenges sa buhay, subalit makakakita ng napakagandang positive na kinabukasan sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Yung mga nakatutok po sa atin sa abroad, paano nila malalaman na may ongoing convention pa sa kanilang lugar? Ay, nako, Miss Susan, alam ko dyan sa programa mo, napakarami pong nakikinabang na mga kababayan na natin na nasa ibang bansa. Maaari po kayong pumunta sa ating website, jw.org, at doon makakakita po kayo ng mga scheduled na conventions na malapit po kung saan kayo naroon. Saan man sa mundo. Mr. Robles, thank you very much. Thank you very much po, Miss Susan. Have a great day po. Si Ginoong Jerome Robles, mga kaibigan, ng ating nakasama, ang spokesperson ng mga Jehovah's Witnesses dito po sa isinasagawang Regional Convention sa taong 2024 para po sa English, Ilocos at Cebuano. Ito po ang espesyal na edisyon ng inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid sa inyo ng Inquirer.net. Ako po si Susan K.